Nandito kami sa Hereford, Arizona, kung saan ipinangaral ng kapatid na Branham ang Shalom at Araw ng Tagumpay. Ang iyong mga magulang ay nagpapatugtog ng mga tape sa tahanan mula noong Enero 1961. Ang nakapagtataka sa akin ay hindi lamang ang bawat isa sa atin ang tumutugtog ng mga tape, kundi ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng karanasan sa Panginoon. At iyon ay napakahalaga at ako ay lumaking paparating na at alam na alam ko ang mensahe. At isang araw nalaman ko ang aking mga kabiguan at kung saan ako nahulog at naligaw ng landas dahil lahat tayo ay makasalanan na iniligtas ng biyaya. Isang araw ako ay nag-iisa sa labas. Ang banal na espiritu ay bumaba at hinatulan ako. Ako ay lumuhod doon at ibinigay ang aking puso sa Panginoon at nagkaroon ng karanasan sa Diyos. Ito ay ganap na nagbago ng aking buhay. At alam kong nakuha ko ang Espiritu Santo dahil sabi ni kapatid Branham, kita mo, iisa lang ang katibayan ng banal na espiritu na alam ko at iyon ay isang tunay na pananampalataya sa pinangakong salita ng oras. Salamat kapatid na John Isaacson sa pakikipagkita sa akin ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Gaya ng nakikita mo, ako ay nasa lugar ng mataas na diserto. Ang kapatid na iyon na si Branham ay tinawag ang likurang bahagi ng diserto, isang lugar na tulad ng kung saan pupunta si Moses upang direktang makinig sa Diyos. Nagkaroon ng humigit kumulang 3,376 na mga serbisyo sa linggo. Mula noong araw na iyon, ang aking bayanan nagpasya si Brother Carl Isaacson na umalis sa denominasyon at magkaroon ng mga serbisyo sa Hometown. Ang lugar na ito ay inaalay kay kapatid na Branham at para marinig ang tinig ng Diyos sa araw na ito. Itinuro sa atin ni kapatid na Branham na ang Biblia ay laging mayroon isang tao na direktang nagsalita, ang Diyos sa pamagitan ng isang propeta, isang tao. Sinabi ng propeta, ang kalikasan ng pagdating na ito ay magiging pareho. Hindi ito isang grupo, ito ay magiging isang tao. Ang Diyos ay hindi kailanman gumawa ng ibang paraan, kundi isang tao. Ngayon, si Elias ay hindi isang grupo. Si Juan Bautista ay hindi isang grupo. Sila ay isang individual. Ang Diyos, Malakias 4 ay hindi nagsasabi, magpapadala ako ng isang grupo. Sabi, ipapadala ko si Elijah. Hindi magbabago ang salita. Sinabi sa atin ng propeta sa pamagitan ng isang pangitain na siya ay aalis at ang anghel ng Panginoon ay nagsabi sa kanya sa pangitain na mag-imbak ng perpektong pagkain sa mga tape na maaari nating pistahan sa kanila at ihanda ang ating sarili para sa pagdagit. Kami ay nagpapasalamat na si kapatid na Branham ay sinunod ang pangitaing iyon at nagpapasalamat din kami sa Panginoon na ang Diyos ay may isang tao na itinalaga upang ingatan ang tinig na iyon na ipamahagi at ipamahagi ito sa nobya ni Jesus Kristo. Ngayon, sa buong mundo, ang ating kapatid si Joseph Branham. Ngayon, ang mga agila ay nagtitipo ng sulat mula sa kapatid na Joseph Branham sa Branham Tabernacle. Minamahal na mga inampon. Kumakain tayo ngayon ng mga malakas na bagay ng Diyos at may malinaw na pag-unawa sa Kanyang salita. Binigyan tayo ng Diyos ng totoong paghayag ng Kanyang salita. Ang ating espiritual na pag-iisip ay lahat ay walang pag-aalinlangan. Alam natin ng eksakto kung sino siya. Alam natin ng eksakto kung ano siya. Alam natin ng eksakto kung saan tayo pupunta. Alam natin ng eksakto kung sino tayo. Alam natin kung kanino tayo naniniwala at hinihikayat na maaari niyang panatilihin ang ipinangako natin sa Kanya laban sa araw. Siya ay nagsalita at ipinahayag ang lahat ng mga misteryo na itinago mula sa pagkatatag ng mundo sa atin. Sinabi niya sa atin kung paano palaging tinanggihan ng iba
ang kanyang ibinigay na paraan at nagnanais ng ibang pamumuno, ngunit magkakaroon siya ng isang maliit na grupo na mananatiling tapat sa kanyang salita. Sa buong mundo, hindi sila natipon sa isang lugar upang magkatulad ang mga bagay. Ngunit ang mga maliit na grupo ng mga ito ay nagkakalat sa buong mundo. Kaluwalhatian, nagkalat tayo sa buong mundo, ngunit nagkakaisa bilang isa sa pamagitan ng pagpindot sa pagpapatugtog at pakikinig sa tinig ng Diyos ay nagsasalita sa atin. Sumilip lang tayo at magkaroon ng isang hula sa kung ano ang sasabihin niya sa atin sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang anghel sa linggo. Aking mga minamahal na mga napili, ngayon ay nakaupo ka ngayon sa mga makalangit na lugar. Hindi lamang sa kahit saan, ngunit sa mga lugar na makalangit. Ito ang iyong posisyon bilang isang mananampalataya. Nagdasal ka at handa para sa mensahe. Pinagsama mo ang iyong sarili bilang mga banal na bautisuhan sa Espiritu Santo, na puno ng mga pagpapala ng Diyos. Tinawag ka, pinili at ang iyong espiritu ay nagdala ng isang makalangit na kapaligiran. Ano ang maaaring mangyari? Ang aking banal na espiritu ay lilipat sa bawat puso. Ikaw ay nabagong muli at naging isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ang lahat ng iyong mga kasalanan ay nasa ilalim ng dugo. Ikaw ay nasa perpektong pagsamba. Gamit ang iyong mga kamay at puso na nakataas sa akin, sinasamba ako ng magkasama sa mga lugar na makalangit. Ikaw ay predestinadong pinili sa aking kaalaman, napili, banal na bigyan katuwiran sa pamagitan ng pag-uugnay. Imposible para sa iyo na malinlang. Inorden kita bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ikaw ay isang amateur na Diyos, tinatakan ng banal na espiritu ng pangako. Hindi lamang ipinanganak sa pamilya, ang aking ampon ng mga anak na lalaki at babae. Pagpalain kita ng banal na pagpapagaling, paunang kaalaman, paghayag, pangitain, kapangyarihan, wika, interpretasyon, karunungan, kaalaman at lahat ng mga pagpapala sa langit na may kagalakan na hindi masasabi at puno ng kaluwalhatian. Ang bawat puso ay mapupuno ng aking espiritu. Maglalakad ka ng magkasama sa mga makalangit na lugar. Hindi isang masamang pag-iisip sa gitna mo. Hindi isang pinausukang sigarilyo. Hindi isang maikling damit. Hindi isa rito na sa iba pa. Hindi isang masamang pag-iisip. Walang sinumang ang makakuha ng anumang bagay laban sa isa't isa. Lahat ng tao ay nagsasalita sa pag-ibig at pagkakaisa, ang lahat na may isang pagsang-ayon sa isang lugar. Pagkatapos ay biglang dumating mula sa langit ang isang tunog tulad ng isang rumaragasang malakas na hangin at pagpapalain kita ng lahat ng mga espiritual ng pagpapala. Pagkatapos ay matutulad ka kay David na sumasayaw sa harap ng arko, na sinasabi sa mundo na hindi ka nahihiya. Ikaw ang aking tape bride. Pindutin mo ang play at paniniwalaan ang bawat salita na sinasabi ko. Hindi ka at hindi magagalaw. Maaring tatanggihan ito ng iba o hindi naintindihan ito. Ngunit sa iyo, ito ang iyong badge of honor. Gaya ng sinasabi na David sa kanyang asawa, sa tingin mo, ito ay isang bagay. Maghintay lamang hanggang bukas. Makikinig tayo ng higit pang mga tape na nagpupuri sa Panginoon na puspos ng kanyang espiritu sapagkat tayo ay naninirahan sa Kanaan patungo sa lupang pangako. Pagkatapos ay titingin ako sa labas ng langit at sasabihin sa iyo, ikaw ay isang nobya ayon sa aking sariling puso. Ang mga pagpapalang ito ay maaari ring mapasayo. Halina, samahan kami ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, at mararanasan ang presensya ng Panginoon na hindi kailanman dati
Habang nakikinig tayo sa tinig ng Diyos para sa araw na ito na nagsasalita sa atin at dalhin sa atin ang mensahe. Adoption, number 1, 60-0515E. Tandaan, ito ay sa iglesia, hindi sa tagalabas. Ito ay isang misteryo sa mga bugtong para sa Kanya. Hindi kailanman naiintindihan na punta sa tuktok ng kanyang ulo. Wala siyang nalalaman tungkol dito kaysa wala. Ngunit sa iglesia, ito ay pulot sa bato. Ito ay kagalakan na hindi masabi. Ito ay ang pinagpalang katiyakan. Ito ang angkla ng kaluluwa. Ito ang ating pag-asa at pananatili. Ito ay bato ng mga kapanahunan. O ito ang lahat ng bagay na mabuti. Para sa mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na basahin bago ang mensahe, Joel, Kapitulo 2, versikulo 28. Mga Episo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 13. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Pahayag, Kapitulo 17, versikulo 8. Pahayag, Kapitulo 13. Hanggang sa susunod na oras mula sa Sierra Vista Fellowship sa Hereford, Arizona, sa likurang bahagi ng deserto, isang bahay, tape church, mula pa noong 1961. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.